Camila's POV. Umupo si Mr. Z at niluhod ang isang tuhod sa marmol. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang suot at walang pag-iingat na hinila ito, dahilan para mapalapit ng husto ang katawan niya rito. Sandali po, Mr. Z. Wala siyang nagawa kundi ang mapasinghap na lang nang hawakan nito ang tela sa tapat ng dibdib niya at padaskol siyang hilahin para magpantay ang mukha nila. Mr. Z, hindi po ko makahinga. Scared to death, ha? Tila natutuwa pang usal nito. Umiling-iling siya. Sinong makakahinga ay hawak nito ng mahigpit ang suot niya. Tapos, halos masakal pa siya sa paraan ng pagkakahawak nito sa kanya. Nasasakal mo po kasi ako. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para paluin ang kamay nitong nakahawak sa harapang tela ng damit niya. Nakahinga siya ng maluwag nang bitawan siya nito. Nang makabawi ng hangin ay masama niya itong tiningnan. Balak mo ba akong patayin, ha? Pwede mo naman akong kausapin ng hindi hinahawakan, ha? Saka bakit inapakan mo dress ko? Porket ba ikaw ang bumili nito, pwede mo nang apakan at sirain? Sayang, ang ganda-ganda pa naman itong dress na to. Sa lahat ng mga bestidang sinot niya, itong pinaka nagustuhan niya. You have a guts to talk back, ha? Nanigas ang katawan niya. Ngayon lang niya napagtanto ko anong ginawa niya. Ano kasi, naku, lagot na. Nang tumingin siya kay Mr. Z ay halos mawalan siya ng malay sa sobrang takot. Paano napakadilim ng mukha nito na parang handa na siyang saktan anumang sandali. Mabilis na lumuhod siya sa harapan nito. Patawad, Mr. Z. Epekta siguro to ng gamot kaya kung ano-ano nang sinasabit ginagawa ko. Pangako, hindi na mauulit. Sa buong buhay niya, hindi siya lumuhod sa harapan ng kahit sino. Lalo na't wala naman siyang kasalanan. Pero para mabuhay ay ginagawa niya ito ngayon sa harapan ng impaktong ito. Naku, makatakas lang talaga siya. O makalayo dito ipapakulam niya talaga to. Pumikit siya at pinagkiskis ang dalawang palad nang tumayo ito sa harapan niya. Sorry na please. Ang totoo kasi niyan, may regla po ako. Sige lang Camila, umarte ka pa. Natural po sa babaeng may regla magkaroon ng pabago-bagong mood. Sorry na kasi Mr. Z, patawarin mo na ako. Asawa mo naman ako. Nakakahiyaman pero yun na lang ang nakikita niyang paraan para hindi maparusahan. Sa tingin mo, maniniwala ako sa palusot mo? Camila, hindi ako tanga para maniwala sa mababaw mong dahilan. You avoided me for a days. Nagsinungaling ka na meron ka pang sakit. Tumingala siya na makarinig ng pagkasa ng baril. Alam mo ba kung ano ang parusang ibinibigay ko sa taong sinungaling? Tanong nito hawak ang isang baril na ngayon ay pinaiikot-ikot nito sa daliri. Parang awa mo na po Mr. Z. Hindi ko naman gustong iwasan ka. Ang totoo niyan, natatakot kasi ako sa'yo. Wala na siyang pagpipilian kung hindi ang magsabi ng totoo. Sinang hindi matatakot sa'yo ay napakasama mo. Para ka kasing demonyo eh. Tapos puro kill na lang ang naririnig ko sa'yo. Bahala na, saka nakakatakot kang tumingin. Kapag nakikita kita kahit sa panaginip ko, hindi ako matahimik. Para kang bangungot, natutup niya ang sariling bibig. Anak ng, dapat ay nagkontrol siya sa mga sinabi niya. Nadala siya at hindi na napigil ang sariling bibig. Pumikit siya. Wala na, ito ng katapusan niya. Namatay siya at nakita si San Pedro dahil sa katabilan ng dila niya. Mr. Z, ani ni Mr. Shana nakararating lang. Yumukod to bago siya nilapitan. Humarang pa ito sa harapan niya. Pagpasensyahan mo ng iyong asawa. Hindi pa siya sanay sa mga patakaran dito at makisama sa'yo. Saka hindi siya nagsisinungaling. Nasaksihan kong pagkakaroon niya ng sakit. Ngayon lamang siya lumabas ng kwarto at nagkataong naabutan mo. Kulang na lang ay yumakap siya kay Mr. Shana sa sobrang tuwa. Hindi niya akalain na pagtatakpan siya nito mula sa asawa niya. Napatiimbagang ang asawa niya. From now on, I'll add one rule on this house. Binalik nitong baril sa tagiliran at tumingin sa kanya. Kaya naman kaagad siyang nagtago sa likuran ni Mr. Shana. Avoiding me means that, do you understand that my dearest wife? Opo, tumatangong sagot niya. Good. Simple at madaling ipasok sa walang lamang utak na gaya mo ang sinabi ko. Sinabi mo magiging mabait kang asawa, then prove it to me. Yan lang ang magiging pakinabang mo bilang asawa ko. Yan lang Camila, at wala nang iba. Yumuko siya at hindi sumagot. Hindi siya nagpapaapekto sa sinasabi nito. Galing ka sa basurang pamilya. You have nothing, Camila. Isa lang basurang pinulot ko at binihisan.
Kung inaakala mo na makukuha mong atensyon ko sa ginagawa mo, well, dream on. Pumasok ka sa lugar na ito na isang basura. Lalabas ka ring basura. Always put that in your mind. Manghang nitong saad silang iniwan. Isa lang daw siyang basurang pinulot, basurang binihisan. Hindi niya mapigilan na mapahagulhol. Awang-awa siya sa sarili niya. Bakit pong sama-sama niya, Miss Tatiana? Siguro nga po basura lang ako kung ikukumpara sa kanya. Pero hindi ko naman po ginusto mapunta sa lugar na to. Wala tong puso, hindi lang kumuha ng buhay ang kaya nitong gawin. Kaya din itong dumurog ng damdamin ng tao. Kahit kailan po, hindi ko pinangarap na makapag-asawa ng mayaman para umahon sa kahirapan. Kaya ako nagbabanat ng buto para mabuhay at lumaban sa buhay. Tapos kung pagsalitaan niya ako ng masasakit na salita, ganun lang. Hinaplos ni Miss Tasha ng likuran niya para aluhin siya. Nababakas ang awa at simpatya nito para sa kanya. Magpakatatag ka, Camila. Pasasaan ba't lalambot din ang puso ni Mr. Z para sa'yo? Lumuluhang inilingan niya ito. Hindi na ako umaasa, Miss Tatiana. Ang taong katulad niya, hindi na magbabago pa. Masama na siya at nananalaytay na sa ugat niya ang kasamaan. Saka nagawa nga nitong patayin ang mga naunang asawa, yun bang lalambot ang puso? Mapait siyang lumuha. Ang sama niya, sobra. Wala na pong pag-asa na magbago pa siya. Samantala, kanina pa hindi parunat pa rito sa paglalakad si Emma sa tapat ng apartment ni Agnes. Mahigit 1 linggo nang hindi umuwi ang kapatid niyang si Camila, kaya nababalot ng pag-aalala ang kanyang dibdib. Oo nga at nagpadala ito ng pera para pang pa-check up at laboratory niya, pero hindi siya naniniwala na galing ito sa kapatid niya. May usapan sila na sasamahan siya nito na magpunta ng ospital. Kilala niya ang kapatid, meron itang isang salita. Kaya hindi siya naniniwala magpapadala lang ito ng pera sa kanya. Sabay pa naman silang excited na malaman kung babae ba o lalaki ang anak niya. Buntis, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala na nakita rin dyan. Lagpas 1 linggo na nang umalis si Agnes sa apartment niya. Sinasayang mo lang ang oras mo sa pagbabalik mo rito. Mabuti pa magpahinga ka na, hindi ba't malapit ka ng manganak? Ani ni Aling Tonya, ito ang landlady ni Agnes. Halos magdadalawang linggo na po, napahawak si Emma sa dibdib nang maramdaman na kumirit ito. Emma, Diyos ko, namang bata ka. Heto na nga bang sinasabi ko sa'yo. Mainam na magpahinga ka na lang sa bagong bahay na binili nyo. Abay kalat na kalat din sa ating lugar na bumili kayo ng bagong bahay. Mukhang naka-jackpot sa trabaho si Camila. Inalalayan siyang maupo ng matanda. Salamat po, Aling Tonya. Aniya matapos tanggapin ng isang basong tubig na inabot nito. Nasaan na nga pala si Camila? Saang bansa siya nagtatrabaho? Nanginginig ang kamay ni inilapag niya ang basong hawak at nagsimulang umiyak. Aling Tonya, sa tingin ko ay may mali talaga sa pag-alis ng kapatid ko. Ang sabi niya lang ho sa akin ay mag-a-apply siya ng trabaho sa tulong ni Agnes. Magdadalawang linggo na ho pero hindi pa rin siya umuwi. Kilala po natin si Camila, hindi niya ugaling hindi umuwi ng bahay lalo na't buntis ho ako. Hinawakan niya malaki niyang tiyan. Due date na niya. Isa sa mga araw na to ay manganganak na siya subalit wala pa ring paramdam ang kapatid niya. Nakapagtataka rin ho dahil nakapagpadala siya na sa akin ng malaking pera. Maging sa Aling Tonya ay nakapaisip din. Kilala kasi nitong kapatid niyang si Camila. Maalalahanin ito at mapagmahal. Kaya nga nitong ibigay ang pagkain na isusubo na lang sa kanya. Ganong klase itong kapatid. Hayaan mo, Emma, sa oras na makita ko si Agnes, isasabihin ko sa iyo kaagad. Heto, tawagan mong number niya. Heto na lang ang may tutulong ko sa'yo para mahanap si Camila. Ay Diyos ko, huwag naman sanang mapahamak ang batang yun. Hinaplos nito ang tiyan niya. At ikaw din, Emma, sana iligtas mong mailabas ang iyong anak. Ewan ko ba sa nanay niyo at bigla na lang kayong iniwan. Abay napakabuting ina ng iyong ina. Wala nga akong nababalitaan na may nobyo na siya. Kaya paano nakipagtahanan siya? Kung kailan nagkaedad ay saka pa sumama sa iba. Palatak pa nito. Iyak nang iyak si Emma habang sakay ng taxi. Marami nga siyang pera pero nawawala naman ang kapatid niya. Hindi niya mapapatawad ang sarili sa oras na mayroong mangyari ditong masama. Alam niya na siya ang dahilan kung bakit napagkahirap itong kumita ng pera araw-araw. Kung ano-anong trabaho at racket ang pinapasok nito. Para lang may maitabi para sa panganganak niya. Kung hindi lang sana siya nagkamali at nabuntis, hindi totoong iniwan siya ng nobyo niya dahil nabuntis siya nito. Ang totoong dahilan ay iniwan siya nito dahil nabuntis siya ng ibang lalaki. Tama, ibang lalaki. Sa kagustuhan kumita ng pera ay pumasok siya sa isang bar.
nang hindi alam ni Camila. Naalala niya pang naganap bago siya nagising na wala ng saplot sa katawan. Nikki, ayoko nga. Sige na Emma, ang sabi ng customer 10,000 kada isang shot ang ibibigay niya sa'yo. Pagbigyan mo na, aba hindi pinupulot ang 10,000. Tingnan mo kakarampot na alak lang naman ang iinumin mo, kapalit ng 10,000. Pamimilit nito, 10,000? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Baka naman nagbibiro lang ang customer na yan. Lumapit si Nikki sa kanya at saka kinilig na bumulong. Mukhang hindi Emma, first time ko lang siyang nakita dito. Mukhang baguhan lang na customer at sa tingin ko, natipuhan ka niya kaya gusto niyang bigyan ka ng malaking halaga. Kapalit lang ng isang tagay. Ayaw mo nun, sa 5 shot lang may 50,000 ka na kaagad. Nagpalinga-ngalinga siya para hanapin ang lalaking sinasabi ni Ninya na handang magbigay ng malaking halaga kapalit na ng pag-inom niya. Huwag mo na siyang hanapin dahil wala siya rito. Nasa taas siya, sa VIP room. Pero hindi ka makakapandaya dahil nakikita ka niya mula dito. Kaya kung ako sa'yo, iinumin ko na yan at pagkatapos magsayaw ka dito sa gitna para maakit siya at babaing ka dito, Emma. Hindi lang siya mukhang masarap, mukha din siyang mayaman. Malanding tugon pa nito. 2 shot lang ang gusto niya. Hindi kasi siya sanay uminom at alam niyang mababa ang tolerance niya sa alcohol. Saka sapat na sa kanyang 20,000. Pero pagkatapos niyang inumin ng ikalawang alak ay wala na siyang matandaan. Nagising na lang siya na wala ng saplot sa isang kwarto. Patunay ang mantsa ng dugo sa kama na kinuha ng estranghero ang pagkababae niya habang wala siyang malay. Miss, nandito na tayo sa address na sinabi mo. Pukaw sa kanya ng taxi driver. Pinahid niya ang luha at kumuha ng perang pambayad dito. Salamat po. Nasa tapat siya ng malaking bahay na ayon sa pinagdalang message ni Camila sa luma at keypad nilang cellphone ay bumili nito. Hindi siya naniniwala, malakas ang kutob niya na may nangyaring masama sa kapatid niya. Humawak siya sa tapat ng dibdib na makaramdam ng sobrang pananakit. Maging ang tiyan niya ay sumabay din sa pagkirot. Binalot ng takot ang dibdib niya nang maramdaman ng pag-agos ng mainit na likido sa pagitan ng kanyang hita. Unti-unting nalabo ang paningin ni Emma. Camila, sambit niya sa pangalan ng kapatid. Umaasa siya na tatakbo ito palapit sa kanya at yayakapin siya at sasabihin na, Ate, lakasan mong loob mo. Nandito lang ako para sa'yo. Shit! Boses yun na isang lalaki. Pamilyar sa kanya ang boses nito. Saan nga ba niya narinig ang boses nito? Bago siya bumagsak sa lapag ay ramdam niya ang pagsalo sa kanya ng matigas na bisig. Halos namutla naman si Luis habang buhat ang walang malay na si Emma. Sa hospital tayo. Drive faster, Manong. Utos ng binata sa kanyang personal driver. Agad na sinalubong ang binata ng mga doktor at nurses ng hospital nang dumating sila. Mr. Tan, masyadong delikadong lagay nilang mag-ina. Kailangan mo magdesisyon kung sino sa kanilang ililigtas. I want them both safe, Doc. Kapag may nangyari sa mag-ina ko, ipapatayin kita at pasasabugin kong hospital na ito. Nahintatakutan ng napatras sa matandang doktor na maglabas ng barilang binata. Kakalat ang utak mo sa pasilyong ito sa oras na may mangyari sa mag-ina ko. It's not a threat, Doc. It's a promise. Kinuha ni Luis ang phone at kinontak ang matalik na kaibigan, si Luciano de la Cuesta. Where's the donor? Bungad ni Luis sa kaibigan. I'm here at the hospital right now. Send the donor right away, Luciano. They are on their way, so relax. How can I relax? They both in a critical condition. Shit, kung hindi ako dumating ako, baka hindi kaagad sila nadala dito sa ospital. Is that really you, Luis? Looks like his friend Luciano didn't believe he was panicking right this moment. Well, congratulations on being a father right now, Luis. I hope you don't forget our mission and goal. Dugtong nito bago pinutol ang tawag. Dumiin ang hawak ni Luis sa phone. Shit, galit na sinuntok ng binatang kamao sa padar dahilan para magdugo ito. How could I forget that goal and mission? Kasalanan ng walang kwentang taong yun. Galit na tura ng binata habang naninigas ang mata sa labis na galit. Forget about other things right now, Luis, sabi niya sa sarili. Tama, ang dapat niyang isipin ngayon ay tungkol kay Emma at sa anak nila. Oh God, keep them safe. Napasandal siya sa dingding habang patuloy na bumubulong na magiging ligtas si Emma at ang kanyang anak. Camila's POV. Isang malakas na singhap ang kumawala sa labi ni Camila nang magising siya. Sa kabila ng lamig sa kwarto niya ay ramdam niya ang pawis sa noon niya. Hindi niya maintindihan pero sobrang kinakabahan siya. Sa panaginip niya ay nag-aagaw buhay daw ang ate Emma habang nanganganak.
Diyos ko, bantayan niyo po at panatilihing ligtas si Ate Emma. Paulit-ulit niyang dasal. Sorry ate ha, alam ko may usapan tayong sasamahan kita sa ospital para malaman ko anong gender ni baby. Sorry kasi hindi na yata ako makakauwi. Hindi niya mapigilan ang maluha. Kahit panaginip lang iyon pero parang totoo. Pinahid niya ang luha at saka bumuga ng hangin para kahit paano igumaan ang dibdib niya. May maayos sa tirahan at may perang pantustos ng kapatid niya. Sapat na yon para kahit paano'y mabawasan ang alalahanin niya sa dibdib. Siguro naman hindi nagsisinungaling sa kanya si Mr. Z. Nang sabihin nitong wala ng problema pagdating sa financial ang kapatid niya. Mrs. De La Cuesta, naghihintay na si Mr. Z sa ibaba. Sige po Mr. Shana, bababa na po ako. Aniya habang nakatingin sa harapan ng salamin. Go Camila, laban lang, huwag mong isipin na hindi ka na makakauwi. Balang araw ay makakabalik ka rin. Laban lang para mabuhay. Ito na lang ang magagawa niya, ang palakasin ng loob at maging matibay para mabuhay sa lugar na ito. Hindi pa man siya nakakarating ng dining hall, ramdam niya na ang nakakakilabot na aura ni Mr. C na nagkalat sa paligid. Pagdating niya sa dining hall ay maingat siyang umupo para hindi makalikha ng ingay. Iniwasan niya rin na tumingin dito. Hanggang ngayon ramdam niya pa rin ang kirot ng dibdib dahil sa panliliit nito sa kanya. Isa daw siyang basura, basurang pinulot at binihisan. Hindi mo ba nagustuhan ng lasa nito Mrs. De La Cuesta? Pukaw sa kanya ni Kent. Ito, subukan mo, baka magustuhan mo. Tsak nagaganda ang mood mo dito dahil sa sarap. Ito pa, masarap din ito Mrs. De La Cuesta. Pinaluto ko pa yan kay Chef Arnold kasi alam sinabi sa akin ni Luna na paborito mo to. Ani naman ni Limuel. Nakita niya sina Luna at Belinda na dumaan, pasimplitong kumaway sa kanya at ngumiti. Napangiti siya dahil sa mga ito. Mabuti na lang ay may kaibigan siyang maituturing sa lugar na ito. Kung wala'y baka tuluyan na siyang masiraan ng ulo at nabaliw. Buong durasyon ng kanilang pagkain hindi niya ito tinapunan ng tingin. Mabuti na yon dahil baka sabihin pa nito na walang karapatan ang basurang gaya niya. Natingnan ang katulad nito. Mabuti na lang din natin dito nagsalita para kausapin siya. Sa bagay, ganun naman talaga si Mr. Z. Walang pakialam sa kanya o kahit na kanino. Sanay na siya sa trato nito sa kanya na parang hangin. Naku mali, hindi pala hangin ang trato nito sa kanya kundi isang basura. Basura, pabagsak siyang nahiga sa kama. Isa daw siyang basura, kung ganun bakit siya nito pinakasalan. Tumingin siya sa malaking wall clock sa kwarto niya na kulay ginto. 8:00 na ng gabi. Ang bilis ng oras, kahit tinatamad siya ay bumangon siya para maglinis ng sarili at magpalit ng pantulog. Isa ito sa mahigpit na bili ni Miss Tatiana. Kailangan bago mag-alas 9 ng gabi ay nakapaglinis na siya ng sarili. Tuwang-tuwa na parang batang pinuno niya ng liquid soap ang malaking jacuzzi dito sa bathroom niya. Grabe, mas malaki pa itong banyo niya dito kumpara sa bahay nila. May walk-in closet, may jacuzzi at may television pa. All in one. Nakangiting nilubog niya ang katawan sa maligamgam na tubig. Marunong siyang mag-adjust ng temperature ng tubig dahil tinuruan siya ni Miss Tatiana. Panay ang hagikik niya habang nanonood ng comedy movie sa malaking television. Habang nakababad ang katawan niya sa jacuzzi, nakakagaan talaga ng pakaramdam ang pagbababad. Pumikit siya na makaramdam ng antok. Hanggang sa malakas na singhapam kumawala sa labi niya. Naramdaman na lang niyang malakas na pwersa nagangat sa kanya mula sa tubig. Panay ang ubo niya habang nakaluhod sa marmol na bathroom. Sa punyang leg at habol ang hininga. Damn it! What were you thinking, huh? Are you trying to get yourself killed? Medyo nabibingi man siya dahil sa pagpasok ng tubig sa tenga niya ay narinig niya tila galit na boses na isang lalaki. Hindi ka lang basura, wala ka pang utak. Dahan-dahan siya nagangat ng tingin, nakita niya si Mr. Z. Madilim ang mukha nakatingin sa kanya, puno ng pangungutyang itim nitong mga mata. Basura, walang utak? Nagyuko na lang siya ng ulo, pigil niya sarili na huwag masaktan at maiyak. Iyakap niya sarili na makaramdam ng lamig. Napaawang ang labi niya na makitang wala siyang saplot. Oo nga pala. Nagbabad siya sa jacuzzi kanina. Wah! Bastos! Manyak! Malakas niyang sigaw na ikinatakip nito ng tenga. Shit! Don't shout! You're ruining my eardrums! God damn it! Galit nitong singhal sa kanya. Mrs. De La Cuesta, baka naman nag-aalala lang siya sa'yo kaya pinasok ka niya sa bathroom. Paano kung hindi dumating si Mr. Z? Baka tuluyan ka na nalunod. Apila ni Luna nang sabihin niya dito tungkol sa nangyari. Tama si Luna, Mrs. De La Cuesta. Saka anong masama kung pumasok siya doon? Mag-asawa naman kayong dalawa, di ba? Ano ang masama? Hello, nakalimutan niyo na ba na mag-asawa lang kami sa papel?
Saka ano nag-aalala? Okay ka lang ba ha, Luna? Kayong higit na nakakaalam ng ugali ng amo nyo. Sa tingin nyo ba meron siya noon? Umiling ang dalawa. O di ba, alam niyong wala. Natigilan siya nang may sumagi sa isip niya. Hindi kaya may balak na siyang tapusin ako ng gabing iyon? Marahil siyang napalunok sa takot. Ano naman ang gagawin niya sa kwarto ko ng ganong oras, hindi ba? Tapos pumasok pa siya ng bathroom. Sa tingin ko, tsutyugiin na niya ako. Umiling si Luna sa kanya. Malabo yan, Mrs. De La Cuesta. Mas sininaan itong boses bago nagsalita para walang makarinig sa sinasabi nito. Ang usap-usapan dito ay hindi pinapatay ni Mr. Z ang asawa niya sa ibang kwarto. Ginagawa daw nito ang krimen sa mismong kwarto nito. Napatango-tango siya. Ah, ganun ba? Mabuti naman at mukhang wala pa siyang balak na i-dispatcha ako kahit na ilang beses ko na siyang nagalit. Niyakap niya sarili ng maalalang nakita nitong kahubaran niya. Sa dinami-dami ng pwedeng makakita ng katawan niya, bakit isang demonyo pa? Ramdam niyang paggapang ng insecurity sa katawan. Ang tanging naalala niya sa tingin ni Mr. Z ay pangungutya. Sinabihan na nga siya ng basura at walang utak. Pati ba naman katawan niya ay nilalait nito? Luna, Belinda, hinawakan niya ng isang kamay ng mga ito sa kaseryosong tumingin sa dalawa. Hindi ba ako maganda? Pangit ba ang katawan ko? Napabitaw siya sa kamay ng dalawa na magkatinginan ito sabay pang natawa. Bigla ay naliit siya sa sarili. Kaya siguro ganun ang tingin ni Mr. Z ay dahil wala naman kasing maganda sa kanya. Baka tama nga si Miss Tatiana, walang maganda sa kanya. Mrs. De La Cuesta, sorry po ha, pero hindi kami tumatawa dahil minamaliit ka namin. Natatawa kami dahil bakit kailangan niyo pang itanong yan sa amin? Tumango si Belinda at saka pumitik sa hangin. Menuestra pa nitong kamay sa kabuhan niya. Sobrang ganda mo, Mrs. De La Cuesta. Tama nga si Miss Tatiana, napakaganda mo. Hindi nga kami makapaniwalang hindi ka galing sa mahirap na angkan. Mukha ka kasing reyna. Awang ang labing tinuro niyang sarili. Sinabi ni Miss Tatiana na maganda ako? Gulat na gulat siya. Hindi naman kasi yun ang sinabi ng matanda noong nakarang araw. Ibig sabihin ay nagbibiro lang ito. Maganda ka, Mrs. De La Cuesta. Sa katunayan, ikaw ang pinakamaganda sa lahat na naging asawa ni Mr. Z. Hindi ka lang maganda, sexy pa. Papuri ni Belinda. Napahawak siya sa mukha at napangisi. Bigla niyang naalala ang doktor na gumamot sa kanya. Sa tingin mo ba kung wala pa akong asawa? Papatulan ako ni Doc Jacob. Bigla'y kuminang din ang mata ng dalawa nang banggitin niya ang pangalan ng gwapong doktor. Siyempre naman, Mrs. De La Cuesta. Pero wag ka nang umasa, no? Sa amin na lang si Doc Jacob. Magtira ka naman ng gwapo para sa amin. Yung asawa mo na lang ang pagpantasyahan mo gabi-gabi. Pagpantasyahan? Naku, ayoko nga. Kahit sa inyo na siya, no? Hindi may pintang mukhang wika niya. Okay na sa akin si Doc Jacob. Hindi man siya kasing gwapo ni Mr. Z. Pwede na siya. At least mukha siyang gentleman. Hindi gaya ni Mr. Z. Tila nanigas ang dalawa sa kinatatayuan habang nakatingin sa likuran niya. Daig pa ng mga itong nakikita ng multo habang nalalaki ang matang nakatingin sa kanya. Mrs. De La Cuesta, pawis na pawis si Belinda. Gayon din si Luna na nagbukas-sara na lamang ng bibig. Ang gwapo talaga ni Doc Jacob. Kapag siyang napanaginiban ko, ayaw ko nang magising pero kapag basta kapag yung demonyo na yun ang nasa panaginip ko, binabangungot ako, parang ayaw ko na nga matulog eh. Natigil siya sa pagsasalita nang biglaan na lang nawala si Belinda at Luna sa harapan niya. Tingnan mo dalawang yon, hindi pa nga siya tapos na magsalita. Bigla na lang nawala. Hinawakan niyang dulo ng buhok at inikot sa daliri habang kinikilig na iniisip ang gwapong doktor ng pamilya de la Cuesta. Ay kabayo! Halos masirang ekspresyon ng mukha niya nang bumangga siya sa matigas na dibdib ni Mr. Z, ikaw po pala? Hehe, namumutlang nakatingala siya rito ngayon. Ano ang gagawin ni Camila ngayong narinig lahat ni Mr. Z ang masasamang sinabi niya sa asawa? Paano kaya nito malulusutan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.